David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 371. Wala akong pakialam sa iba, ngunit ako, si Chifeng Tang, ay tiyak na aaksyon laban sa ari-arian ng pamilya Wei. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ngayon ay nakuha ko na ang dalawang kumpanya ng real estate ng pamilya Wei. Malamig na ngumiti si Chifeng. Chifeng, masyado kang nanlinlang. Pagkaraang marinig ito ni Jiang Zhengchong, bigla niyang hinampas ang mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Ano, gusto mo bang lumaban? Hindi nagpakita ng kahinaan si Chifeng. Sa sandaling ito, ang dalawang tao ay naakit sa isa't isa, at wala ni isa sa 12-dosenang mga pamilyang martial daw sa ibaba ang nagsalita, tahimik lang na nanunood. Sige, sige. Tumayo si Uli at sinabi sa paikot-ikot na paraan, ayon sa mga patakaran, tama si Chifeng, ngunit iba talaga ang relasyon sa pagitan ng pamilya Wei at ng pamilya Jiang. Sumuko kayong lahat at hayaan ang pamilya Jiang na kunin ang pamilya Wei. Isuko ang kalahati ng industriya, kaya hindi ito gagana. Imposible. Agad na sumagot si Jiang Zhengchong, Wei Family Industry, hindi ako magbebenta ng isang sentimo, kung sino man ang kumain nito ay iluluwa niya ito para sa akin. Ang katawan ni Jiang Zhengchong ay puno ng layuning pagpatay, hindi niya isusuko ang alinmang bahagi ng pag-aari ng pamilya Wei, dahil kailangan pa niyang gamitin ang ari-arian ng pamilya Wei para mangolekta ng pera para makabili ng mga gamot para sa Xuanyu Valley. Nang makitang hindi susuko si Jiang Zhengchong kahit isang punto, agad na napahiya si Wu Liuyi. Kadalasan, kung may hindi pagkakasundo sa alyansa ng martial arts, siya, isang mabuting matandang lalaki, ay makikipagpayapaan sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi madaling makipagpayapaan. Mga lumang tuntunin, tingnan ang tunay na kabanata sa ring, ang mga kamao ay mas mahusay kaysa sa mga bibig. Pagkaraang tumayo si Sun Yaobang, na hindi pa nagsasalita, at matapos magsalita, diretso siyang naglakad palabas ng venue. Okay. See you in the ring in 3 days. Ang mga salita ni Sun Yaobang ay tumama sa mga braso ni Jiang Zhengchong, kaya umalis siya pagkatapos magsalita ng malamig na salita. See you in the arena, I'll see you in the arena, takot pa rin sa iyo ang nanay ko, di ba? Si Chifeng ay walang takot, at umalis na may malamig na nguso. Sa huli, si Wu Liuyi na lang ang natira. Pagkatapos ng walang magawang buntong hininga, ikinaway niya ang kanyang kamay sa lahat ng nasa audience, tapos na ang pagpupulong, tapos na ang lahat. Ang komperensya ng Martial Arts Alliance ay nasira ng hindi masayang, at nagbukas lamang ng wala pang 10 minuto. Bagamat maraming pamilya ng martial arts ang hindi nasiyahan, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Kung tutuusin, hindi naman kasing husay ng iba ang lakas nila, kaya lang nila itong tiisin. Pagkalipas ng 2 araw, sa bahay ni Gulinger. Nakaupo si David sa hapagkainan, at nakapagluto na si Gulinger ng mesa ng pagkain. Hindi pinayagan ni Gulinger na lumabas si David nitong 2 araw, dahil sa takot na magkagulo ang pamilya Jiang, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila inalis ng pamilya Jiang si David sa bahay. Para makalimot, walang aksyon. Nang matapos si Gulinger, uupo na sana siya para kumain, biglang tumunog ang doorbell. Ang katawan ni Gulinger ay halatang bahagyang nanginginig, at tila mayroon pa rin siyang matagal na takot na ang pamilya Jiang ay nagpadala ng isang tao upang arestuhin siya noong gabing iyon. Bubuksan ko ang pinto. Nang makitang hindi maganda ang mukha ni Gulinger, tumayo si David at sinabi, huwag kang gagalaw, pupunta ako. Hiniling ni Gulinger si David na maupo, at pagkatapos ay maingat na binuksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto, si Gulinger ay natigilan saglit, at pagkatapos ay sinabing may pagtataka, Sonia, ikaw. Paano ka nakarating sa kabisera ng probinsya? Sa sandaling ito, si Sonia ang nakatayo sa labas ng pinto, na may dalang prutas sa kamay. Medyo nag-aalala ako kay David, kaya halika at tingnan mo. Bahagyang ngumiti si Sonia. Sonia. Nang marinig ni David ang boses, tuwang-tuwa siyang tumayo at tumakbo sa pintuan. Nang makita niya ang figure ni Sonia, puno ng emosyon ang puso ni David. David. Agad na tumalon si Sonia sa mga bisig ni David. Nitong mga nakaraang araw, nag-aalala si Sonia sa Horendel. Kung tutuusin, ang kabisera ng probinsya ay hindi katulad ng Horendel. Dito, may mga nakatagong dragon at nakayukong tigre, at maraming panganib.
Nang makitang ganoon sina Sonia at David, tumabi si Gullinger na medyo natalo. Napakabango, luto ba ni Linger? Naamoy ni Sonia ang bango ng pagkain, sinulyapan ang pagkain sa mesa at sinabing, "Bueno, mahusay ang pagkakayari ni Linger, at kinakain niya ang kanyang niluto nitong nakaraang 2 araw." Tumango si David at sinabing, Kabanata 372. Nang marinig ito ni Gullinger, biglang nagpanik ang kanyang mukha, at dali-dali niyang ipinaliwanag kay Sonia, Sonia, natakot ako na baka matagpuan ng pamilya Jiang si David na may problema, kaya hinayaan kong tumira si David sa akin pansamantala, ngunit palagi siyang nakatira sa sofa. Nang makitang medyo natarante si Gullinger, bahagyang ngumiti si Sonia, Linger, hindi mo na kailangang magpaliwanag, naniniwala ako sa iyo. Ang mga salita ni Sonia ay nagpahiya kay Gullinger. Nakarating ka ba dito mag-isa? Gaano ito mapanganib? Tanong ni David kay Sonia. Pinadala ako ni Lin Chanho dito. Pumunta siya sa parking at agad na bumaba. Pagkatapos magsalita ni Sonia, dumating na si Lin Chanho. Ginoo. Shen. Matapos makita ni Lin Chanho si David, magalang siyang sumigaw. Paano na? Ayos na ba ang katawan mo? Nag-aalalang tanong ni David. Okay lang, mas maganda ang pakiramdam ko kaysa sa nasimulan ko. Tumawa si Lin Chanho. Tara, sabay na tayong kumain, marami akong nagawa ngayon. Binati ni Gullinger sina Sonia at Lin Chanho para sabay na kumain. Pagkatapos kumain, namili sina Gullinger at Sonia. Pagkatapos ng lahat, ang pamimili ay paborito ng mga babae. Dinala ni David si Lin Chanho sa Chifengtang. Dahil lahat sila ay kanyang mga lingkod, nadama ni David na dapat na makilala ni Lin Chanho at Chifeng ang isa't isa. Palace Master, sinabi mo na ang Chifeng Hall ay pasukan din ng ating Taipei Hall. Habang nasa daan, nagtatakang tinanong ni Lin Chanho si David. Oo, nakilala ni Chifeng ang aking Heavenly Dragon Ring sa isang sulyap. Tumango si David. Hindi ko akalain na ang pinakamalaking gang sa Kapitolyo ng probinsya ay mga sariling bayan pala namin. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang matakot ang pinuno ng palasyo sa anumang bagay sa kabisera ng probinsya. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Lin Chanho. Pagdating sa Chifeng Hall, nabalitaan ni Chifeng na darating si David, at nagmadaling makipagkita sa kanya ng personal. Nang makita si Lin Chanho sa tabi ni David, si Chifeng ay natigilan saglit, ngunit mabilis na nag-react, ngumiti kay Lin Chanho, tumango, at bumati. At natigilan si Lin Chanho nang makita niya si Chifeng, lalo na ang bahagyang ngiti. Hello, ang pangalan ko ay Chifeng. Binigay ni Chifeng ang kanyang kamay. Sa kabilang banda, namula ang mukha ni Lin Chanho, at nakipagkamay siya kay Chifeng sa takot, ang pangalan ko ay Lin Chanho. Ang pangalan ni Master Tiger ay parang kulog, at ang underground na emperador ng Horendel ay talagang karapat-dapat. Pinuri ni Chifeng si Lin Chanho. Nahihiya, nahihiya. Bagamat isang malaking tao si Lin Chanho, sa mga tuntunin ng lakas at kapangyarihan, napakalayo niya sa likod ni Chifeng. Pagkatapos ng ilang pagbati, inimbitahan ni Chifeng sina David at Lin Chanho sa isang lihim na silid. Palace Master, may itatanong ako sa iyo. Bukas, magkakaroon ng ring competition ang Martial Arts Alliance. Dahil palaging pinupuntirya ng pamilyang Jiang ang Sect Master, gusto kong patayin si Jiang Zhengchong sa ring competition. Sabi ni Chifeng kay David. Sigurado ka ba? Tanong ni David. Oo. Matigas na tumango si Chifeng, sa totoo lang, ang lakas ko ay matagal nang nakapasok sa hanay ng mga Neijing Masters. Ang dahilan kung bakit itinago ko ang aking lakas sa paglipas ng mga taon ay upang sorpresahin ako. Oo. Tumango si David at sinabing, pwede ba akong manood ng ring match na ito? Siyempre, sabay kami ng Hall Master bukas. Sabi ni Chifeng. Matapos manatili sa Chifengtang ng 1 oras, umalis si David kasama si Lin Chanho. Lin Chanho, paano si Chifeng? Sa pagbabalik, biglang ngumiti si David. Abuti naman maganda yung tao at malakas ang lakas. Si Lin Chanho ang nagmaneho ng kotse at likas na nagsabi. Then there is a chance, ipapareha ko kayong dalawa. Ngayon lang talaga nalaman ni David na si Lin Chanho ay palaging lihim na nakatingin kay Chifeng, na may paghanga sa kanyang mga mata. Ito ba ay hindi nararapat? Kung tutuusin, masyadong magkaiba ang lakas nating dalawa. Sabi ni Lin Chanho na may hitsura ng kababaan.
Huwag kang mag-alala tungkol dito, iwanan mo ito sa akin. Pagkatapos magsalita ni David, sumandal siya sa upuan at nagpahinga. Kabanata 373. Bilya ni Jiang. Si Jiang Zhengchong ay may hawak na napakapinong kahon na gawa sa kahoy at magalang na nakatayo sa silid ni Master Buhuo. Sa sandaling ito, si Master Buhuo ay nakaupo sa kama, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, ang kanyang mga kamay ay kinukurot ang mahika, ang mga berdeng apoy ay lumulutang sa hangin, tulad ng mga multo at multo. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, si Jiang Zhengchong ay medyo natigilan. Bagamat naabot na niya ngayon ang lakas ng Master of Internal Strength, maaari na rin niyang gawing kutsilyo ang kanyang enerhiya at pumitas ng mga dahon para saktan ang mga tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong tanawin. Pagsamahin. Biglang sumigaw si Master Buhuo, at agad na nagsanib ang berdeng apoy, na sinundan ng nakakabinging pagsabog. Putok. Napakalakas ng tunog kaya ang salamin sa silid ay kumakalampag. Ngunit pagkatapos lamang na sumabog ang apoy at nawala ang usok, mayroong isang berdeng elixir sa kamay ni Master Buhuo. Ito ay isang sumasabog na tableta. Pagkatapos mong kainin ito, doble ang iyong lakas sa isang iglap, ngunit mayroon lamang itong 3 oras. Kapag natapos na ang oras, babalik ito sa orihinal nitong kalagayan. Casual na ibinato ni Master Buhuo ang burst pill kay Jiang Zhengchong at sinabing, "Salamat, Master Buhuo, narito ang 1,000 taong gulang na ginseng, na espesyal na pinarangalan kay Master Buhuo." Inilagay ni Jiang Zhengchong ang kahoy na kahon sa kanyang kamay sa mesa at sinabi, "Oo." Tumango si Master Buhuo, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at hinayaan si Jiang Zhengchong na lumabas. Pagkalabas ni Jiang Zhengchong, ang mukha ni Master Buhuo ay agad na nagpakita ng pananibik, tumalon siya mula sa kama, binuksan ang kahon na gawa sa kahoy, at maingat na inilagay ang 1,000 taong gulang na ginseng sa kanyang bulsa. Tulad ng ganitong uri ng ordinaryong tableta ng gamot, maraming salamangkero ang maaaring pinuhin ito, ngunit maraming tao sa mundo ng martial arts ang hindi nakakaintindi, kaya't makikita nila ang mga ito bilang mahiwagang, ang mga bagay na ito ay parang mga hiwalay na bundok. Isang ordinaryong pumutok na tableta ang napalitan ng 1,000 taong gulang na ginseng, at si Master Buhuo ay matagal ng masaya. Guru, natagpuan mo na rin sa wakas ang 1,000 taong gulang na ginseng. Binigay mo lang. Nakita ng kasambahay na si Lao Liu, si Jiang Zhengchong na naglalakad palabas ng silid ni Master Buhuo, at nagtanong sa paraang naguguluhan. "Hahaha, anong alam mo?" Sinabi ni Jiang Zhengchong na may pumutok na tableta, ang tabletang ito ay maaaring agad na doblehin ang aking lakas. Pag nasa ring ako bukas, makikita ko kung sino pa ang kalaban ko. Ano sa tingin mo? Nasa ring ba ako bukas para lang sa industriya ng Pamilya Wei? Ang gusto ko ay ang buong alyansa ng martial arts, at gusto kong maging pinuno. Sa pumutok na tabletang ito, nakikita ko kung sino ang maglakas loob na hindi sumunod. Matalino si Master. Hindi inaasahan ni Butler Liu na ang ambisyon ni Jiang Zhengchong ay ang buong alyansa ng martial arts. Sa susunod na umaga, maraming tao ang sumugod sa venue sa labas ng kabisera ng probinsya ng maaga. Bilang karagdagan sa mga martial arts na pamilya sa Martial Arts Alliance, mayroon ding maraming mga negosyong pamilya. Si Li Shui ang may Dharma Protector Pavilion, at binanggit din niya na naglagay siya ng mga bantay sa paligid upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Bagamat alam ni Li Shui na ang Martial Arts Alliance, ang kanyang Guardian Pavilion ay hindi maaaring makisali. Kahit na ang kabilang partido ay nagkaroon ng insidente ng putukan at pagkasugat, ang kanilang Guardian Pavilion ay makakapanood lamang, ngunit ang responsibilidad ay nakasalalay, si Li Shui ay maaari lamang manguna sa mga tao na maging responsable para sa kaligtasan ng paligid. Dinala ni David sina Sonia at Lin Chanho, at pagkatapos ay sinundan ng mga tao mula sa Chifengtang patungo sa venue. Si Gulinger ay kumikilos kasama ang mga tao ng pavilion na nagpapatupad ng batas, pagkatapos ng lahat, siya ay isang detective ng pavilion na nagpapatupad ng batas. "Chifeng, labanan mo ang Jiang Zhengchong na iyon, huwag matigas ang ulo, pumatay kung kaya mo, kung hindi mo kaya, pagkatapos ay umatras, ang pamilya Jiang ay hindi makakatalon sa loob ng ilang araw." Sa kotse, hinimok ni David si Chifeng. "Huwag kang mag-alala, Mr. Chen, may tiwala ako." Bahagyang ngumiti si Chifeng.
Nakikita rin ni David na si Chifeng ay malamang na nagtago ng maraming lakas sa mga nakaraang taon, kung hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaking kumpiyansa. Kabanata 374. Di nagtagal, ang kotse ay nagmamadali sa periphery ng venue, at maraming mga detective mula sa Law Enforcement Pavilion ang nakabantay sa iba't ibang intersection, na sinusuri ang bawat dumadaan na sasakyan. David, mag-ingat ka. Maraming tao sa pamilya Jiang, lahat sila ay mga eksperto. Hindi alam ng isa sa kanila kung sino ang nakaupo sa kotse, kaya diretso siyang pumasok. Lumapit si Gullinger at binalaan si David. Nakuha ko. Tumango si David. Kinawian ni Gullinger ang kanyang kamay, inilabas ang sasakyan, si David at ang iba pa ay nagmaneho papunta sa venue. Pagpasok sa venue, may mga nagbabantay sa alyansa, pero sa paligid ni Chifeng, madali silang makapasok. Nang sabay na bumaba ng sasakyan sina David at Chifeng, agad nilang nakuha ang atensyon ng maraming tao. Kung tutuusin, sa ring match ngayon, ang mga bida ay sina Chifeng at Jiang Zhengchong. Ang mga tao ay naghahanap upang makita kung sino ang mananalo sa huli. Guru, hindi ba ang taong iyon ay si David? Sa oras na ito, sa tabi ni Jiang Zhengchong, itinuro ng kasambahay na si Liu Yi si David sa tabi ni Chifeng at sinabing. Si Jiang Zhengchong ay sumimangot, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay, tutal, ang kalaban ay nasa harapan niya, paanong hindi siya magagalit? Paano makakasama nitong si David si Chifeng? Puno ng pagdududa ang mukha ni Jiang Zhengchong. Umiling din ang kasambahay na si Lao Liu. Hindi niya alam kung bakit kasama ni David si Chifeng. Shi Ti at si Jiang Wenji, na nasa likod ni Jiang Zhengchong, ay galit na galit matapos makita si David na aktwal na lumitaw, at nagmamadaling lumabas ng mabilis. David, ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong pumunta sa lugar na ito. Ngayon, papatayin kita at ipaghihiganti ang kapatid ko. Galit na lumapit si Jiang Wenji kay David at binatukan si David ng isang suntok. Hindi umiwas o kumilos si David, habang si Chifeng, na nasa tabi ni David, ay iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang pulso ni Jiang Wenji, at sinabing may malamig na mukha, Jiang Wenji, kung hinawakan mo si Mr. Chen, gagawin ko ang iyong ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Nakakataba ng buto ang boses ni Chifeng, tumatama sa puso ni Jiang Wenji. Kung ikukumpara kay Chifeng, hindi talaga sapat ang lakas ni Jiang Wenji. Wenji, bumalik ka na. Sigaw ni Jiang Zhengchong kay Jiang Wenji. Matapos sumengot ng malamig si Jiang Wenji, tumalikod siya at naglakad pabalik sa likod ni Jiang Zhengchong. Sa pagkakataong ito, napunta kay David ang mga mata ng lahat. Sa nakalipas na ilang araw, ang pangalang David ay narinig na parang kulog sa mga martial arts na ito, ngunit maraming tao ang hindi pa ito nakita. Damn it, si David ba ito? Mukha siyang bata. Paano niya sinira ang pamilya Wei sa murang edad? Anong relasyon nitong si Chifeng at David, bakit pinuprotektahan pa rin niya? Hindi ba't mabuting kaibigan? Sheesh! Huwag kang magsalita ng kalokohan, mag-ingat ka sa gulo, hindi mo ba narinig na direktang tinawag ni Chifeng si David na Mr. Chen, mukhang maganda ang background ng batang ito. May magandang palabas na mapapanood ngayon. Mukhang mamamatay ang pamilya Jiang at Chifeng Tang. Pinag-uusapan ito ng lahat, at inaabangan nila ang ring competition na gaganapin sa lalong madaling panahon. Inanyayahan ni Chifeng si David sa upuan. Nasa tapat lang ng pamilya Jiang ang upuan nila. Galit na tumingin kay David ang pamilya Jiang, ngunit walang pakialam si David, ngunit tinitigan siya ng mahigpit sa tabi ni Jiang Zhengchong, may isang lalaking nakasombrero na nakatingin lang sa ibaba para kumain at uminom. Dahil nakasombrero ang lalaki at ibinaba ang ulo para lang kumain at uminom, hindi makita ni David ang mukha ng lalaki, ngunit naramdaman niya ang pagdagsa ng espiritual na enerhiya mula sa katawan ng lalaki. Ang lahat ng mga tao sa mundo ng martial arts ay sumisikat sa lakas, at ang taong ito ay may espiritual na enerhiyang lumalakas, na dapat bigyang pansin si David. Maaaring ang pamilya Jiang ay umupo rin ng isang monghe. Bahagyang kumunat ang noo ni David, ngunit sa masusing pagsisiyasat ni David, nalaman niyang napakahina ng aura ng taong iyon, at hindi siya mukhang cultivator. Kapag napunta ka sa kapangyarihan, bigyang pansin ang iyong sarili. Binalaan ni David si Chifeng. Kabanata 375. Huwag kang mag-alala, Mr. Chen, nasusukat ako. Kumpiyansa na sabi ni Chifeng.
Hindi pa rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ni David, ngunit hindi malinaw na sinabi ni David, binigyan lamang niya ng espesyal na atensyon ang tao sa pamilya ni Jiang. Kung palihim na binaril ng kabilang partido, magiging bastos si David. Salamat sa inyong lahat sa pagsali sa ring competition na ito. Ayon sa alituntunin ng ating Martial Arts Alliance, hanggat mayroong hindi pagkakasundo at hindi tumatanggap ng pamamagitan, ito ay malulutas sa pamamagitan ng kamao sa ring, ngunit ang mga kamao at paa ay walang mata. Sa huli, kahit na sino man ang masaktan, o kahit na mawalan ka man ng buhay, bawal kang magreklamo, ito ang rule of the ring. Sa pagkakataong ito, may hindi pagkakasundo ang pamilya Jiang at Chifeng sa isyo ng ari-arian ng pamilya Wei, kaya ngayon ay lutisin na ito nina Jiang Zhengchong at Chifeng sa arena. Kung sino ang manalo ay magdedesisyon sa isyo ng pag-aari ng pamilya Wei, at kayong dalawa ang mamumuno. Bilang isang mabuting tao ng Martial Arts Alliance, malakas na inihayag ni Wu Liuyi sa ring. Sandali. Nang matapos magsalita si Wu Liuyi, diretsyong tumalon si Jiang Zhengchong sa ring. Matandang Jiang, mayroon ka pa bang gagawin? Tanong ni Wu Liuyi. Tumango si Jiang Zhengchong, pagkatapos ay bahagyang tumingin sa mga tao, at galit na nagsabi, ang kompetisyon sa singsing ngayon, hindi lang ako para sa industriya ng pamilya Wei, ngunit ang alyansa ng martial arts ay naitatag din sa loob ng higit sa 10 taon, at ito ay naging sa isang estado ng walang pinuno. Hindi ito nakakatulong sa pag-unlad ng ating Martial Arts Alliance, kaya plano kong samantalahin ang pagkakataon ngayon na pumili ng pinuno. Si Jiang ay hindi matalino at gustong imungkahi ang kanyang sarili bilang pinuno ng alyansa. Kung magkaiba ka ng opinyon, pwede mo akong kalabanan sa arena. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Jiang Zhengchong, nagkaroon ng kaguluhan sa eksena, at nagkaroon ng maraming talakayan. Jiang Zhengchong, ano ang ibig mong sabihin? Nang marinig ito, agad na tumayo si Sun Yaobang mula sa kanyang upuan at nagtanong na may malamig na ekspresyon. Gusto talaga ni Jiang Zhengchong na maging pinuno ng Martial Arts Alliance. Siyempre, hindi siya papayag. Kung ganoon, ano kaya ang magiging status ng kanilang Sun family sa Martial Arts Alliance? Bahagyang binago din ni Wu Liuyi ang kanyang mukha at bahagyang galit na nagsabi, Older Jiang, kaming apat ay namamahala sa alyansa ng martial arts sa loob ng maraming taon, at naging mapayapa kami sa isa't isa. Bigla kang nag-propose na maging pinuno ng alyansa, huwag mong kunin bilang pinuno sa huli. Nawala ito. Jiang Zhengchong, mayroon kang napakalakas na tono, at hindi ka umiihi at tinitingnan ang iyong sarili, kaya gusto mo pa ring maging pinuno ng alyansa. Tumalon din si Chifeng at tumalon sa tuktok ng ring, sinigawan ng insulto si Jiang Zhengchong. Sa oras na ito, si Jiang Zhengchong, na nahaharap sa mga akusasyon ng tatlong pamilya, ay hindi natakot, at sinabi na may malamig na ngiti, sabi ko, kung sino man sa inyo ang may opinyon, maaari ninyong subukan ito kasama ko sa arena, walang silbi ang ipakita ang iyong mga kakayahan. Ano ang nangyari kay Jiang Zhengchong ngayon? Pinili pa niya ang tatlo pa. Hindi ba ito si Jiang Zhengchong ay isang fortuitous encounter? Sa kasalukuyang lakas ng pamilya Jiang, maaari ba nilang iisa ang tatlo pa? Masigla ang araw na ito, maghintay ng magandang palabas, baka pagkatapos ng araw na ito, magbago ang alyansa ng martial arts. Ang mga sumusunod na tao ay nag-uusap sa mahinang boses. Jiang Zhengchong? Ako? Sun Yaobang? Humihingi muna ng iyong lakas. Pagkatapos sabihin iyon ni Sun Yaobang, tumayo siya. Siya ay orihinal na nagplano na pumunta dito upang panoorin ang labanan ng tigre, ngunit hindi niya naisip na nais ni Jiang Zhengchong na kunin ang buong alyansa ng martial arts bilang kanyang sarili, at nais na maging pinuno ng alyansa. Siyempre, hindi papayag si Sun Yaobang. Si Sun Yaobang ay isa ring master ng internal strength, at hindi dapat maliitin ang kanyang lakas, kung hindi, hindi siya magiging isa sa apat na nangungunang posisyon sa Martial Arts Alliance. Sun Yaobang, hindi mo ako kalaban, kaya huwag kang humingi ng gulo. Si Jiang Zhengchong ay malamig na sumulyap kay Sun Yaobang at mayabang na sinabi. Galit ang mukha ni Sun Yaobang, Jiang Zhengchong, kalaban mo ba? Malalaman mo lang pagkatapos mong subukan. Gawin mo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sumambulat si Sun Yaobang ng napakalakas na momentum, at agad na binalot ang buong singsing. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates,
Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.